Ay magandang gabi po. At sa ngayon po ay alas 11:18 na ng gabi. At ating pong pag-usapan ay itong katraidoran naman ng mga Tulfo brothers. Ibig sabihin po, yung mga Tulfo ay hindi mo maasahan ito kung pitpitan ng bayag. At sila po ay pumipiyok. So ngayon, dahil diyan sila nabubuhay kay Romualdez at sa kay BBM, diyan naman sila ngayon. So, kung matandaan mo, at nakakaya na nila ngayon, titirahin kung susundin ko anong gusto ni Romualdez. Sa Kongreso, nagkukunwari pa ito si Elwin Tulfo na hindi siya pipirma. Hindi siya pumirma sa impeachment laban kay Sara sapagkat daw sabi niya ay uh, ayaw niya, assuming siya na mananalo, ayaw niya na magiging bias siya na judge kapag mag-impeachment trial, kapag mag-trial na, pag maglitis na sa trial, paglitis na sa kaso ni Sara Duterte sa impeachment. So, yan ang sinasabi niya. Pero ang katotohanan sa likod ng salamin ay naglalaro siya sa dalawang bangka. So, on the other hand, gusto niya talaga masunod yung gusto ni Romualdez at saka on the other hand, gusto niya hindi mapahalata, kunwari tutulong sa mga Duterte. So, kasi alam na po na tumatakbo siya pagka-senador at ang mga magbubuto sa kanya ay lahat ng mga DDS, lahat inaasam niya mga lahat ng DDS bubuto sa kanya. Inaasam niya rin na lahat ng mga BBM voters bubuto sa kanya. Inaasam niya rin siguro na pati mga linis, mga pinklawan sa ibubuto sa kanya. Yan po yung kanyang katangian. Katangian na hindi dapat sa isang Pilipino na kung gusto ng Pilipino ay maunlad ang ating bansa, kailangan po tayo ay maging makatotoo. Kung tumayo tayo sa kaliwa, patuloy na tayo magkakaliwa. Kung tumayo tayo sa kanan, patuloy tayo na ipaglaban ang kanan. Dapat ganun ang mga kaugalian na dapat na makikita natin sa mga kandidatong Pilipino na gusto maging opisyal ng ating bayan. So, well, ang ating pag-usapan sa ngayon, ulitin ko lang, ay yung katraidoran ng mga Tulfo, lalo na yung dalawang Tulfo na tumatakbo pagka-senador. Imaginin mo, yung una katraidoran nila dyan is pagkatraidor sa bayan. Pagtatraidor sa bayan sapagkat po, alam na nila po na si Raffy Tulfo na kanilang kapatid ay naandun na sa Senado at gusto pa nila dagdagan na sarili nila. So kumbaga sinasamantala po nila yung kanilang pagiging sikat at sa pagiging sikat nila ay sila po ay napipintong mananalo. At kung mananalo sila, ibig sabihin ay sinasabi nila na parang utang na loob po ng mga tao sa kanila na dapat sila tumakbo para may boboto. Ngayon, pag tinanong sila sa katwiran, bakit pa kayo tumakbo magiging 3 ng Tulfo sa Senado, maging T3 na ang Tulfo sa Senado? Ano pang ibig sabihin yan? Sasagutin nila, ang tao po ang dapat pumili. Sila man daw ay ayaw nila ng political dynasty. Tapos itutulak nila sa tao kung sila ang tao mamimili. Kung talagang gusto pa rin ng tao, yung mga ibang kandidato na kahit pa iyan pa ay nagpipresenta ng political dynasty na litrato. Kagaya niyan, Tulfo si Raffy Tulfo na sa Senado. Pag mananalo si Erwin, magiging another Tulfo sa Senado, pangalawang Tulfo. Kung mananalo pa si Ben Tulfo, maging 3 Tulfo sa Senado. 3 votes ng Tulfo sa Senado. So mangyari niyan ay T3 at ang mangyari niyan ay pwede nila mamonopolya yung mga batas na gagawin at lahat ng bagay na dapat gawin sa Senado ay siyempre 3 boto na po sila, nalamang na sila. Manligaw na lang sila sa ilang senador at kung 13 ang boto na kailangan para manalo sa mga kuha naman ng proposition, so ang liligawan na lang nila ay siyam. So sa siyam na pwede lang ligawan tig-dalawahan mga Estrada tsaka GB Ejercito. Ligawan lang pandalawahan din. Kung mananalo si Pia Cayetano tsaka si Alan Peter Cayetano ay magiging +4 na sila kasama yung Estrada. So 4 + 3, 7 na. At kung maliligawan pa niya 2 Villar +2, magiging 9 na. So 3 na lang ang kulang nila o di kaya 4 na lang kulang nila para mapapanaig nila sa Senado kung ano man ang gustong panukala na gusto nilang gagawin. In other words, may conflict of interest po na nangyayari. Kung ang isang Tulfo ay magtatakbo pa sa isang Tulfo at panibago pang isang Tulfo, so may conflict of interest. Kasi bakit po may conflict of interest? Kasi obligado po sila na magdesisyon na kailangan walang
independent po ang desisyon ng bawat isang senador. Ngayon, paano maging independent ang desisyon ng Senador Rapi Tulfo kung ando ng kapatid niya tumatayo? So si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo tumatayo, si Ben Tulfo tumatayo. So ano ngayon ang mangyari? Meron bang independence sa bawat senador na iyong makikita? Wala po, wala po. Kasi kung ganoon, kung wala, ito po ay labag sa Constitution na nagpupunla ng isang Senado na kung dapat ito ay isang independyente or independent o malaya sa anumang mga ibang mga may kapangyarihan gaya ng Office of the President, Office of the Judiciary. So dapat hindi sila madidiktahan. Pero sa loob ng Senado mismo, 24 sila, dapat bawat isa ay independent. So kung mag-independent bawat isa, how could you expect independence kung tatlo kayo magkakapatid ay puro mga senador? Hindi po pwede mangyari yan. Kaya ngayon, ang aking hinihiling sa kung sino lang naniniwala sa akin, ay dapat po sana ay huwag nyo nang iboto yung Tulfo sa Senado, yung dalawang Tulfo. At siyempre pa, kayong mga DDS o kayong mga Leni, baka Leni, ay talagang salot ito si Tulfo sa inyo. Si Tulfo po ay tahas-tahasang tinraidoran nila ang mga Duterte. Paano po nila ginawan kapag traidoran? Ganito po yun. Si Ralph Wendell Tulfo, na pamangkin ni Erwin Tulfo at Ben Tulfo, na anak naman ni Rapi Tulfo, ay pumirma sa impeachment laban kay Sara Duterte. Si Jocelyn Pua Tulfo naman, na asawa ni Rafi Tulfo, ay na naging congressman din ng AXIS kagaya ni Erwin Tulfo, ay pumirma rin sa impeachment laban kay Sara Duterte. So what does it mean? It only means na kayang-kaya nila sipain yung mga taong tumulong sa kanila dati. So, ibig sabihin, kung kakampi lang mga Marcos ngayon, kinabukasan, pag mag-iba naman ang ihip ng hangin, kukontrahin na naman nila mga Marcos. Ganun po mga ugali ng Tulfo na ito. Tingnan nyo naman si Juan, kakaibigan ni Duterte, ito si Ramon Tulfo, ginawa pa itong ambassador to sa China. Pagkatapos, ang nangyari ay magchichismis pa siya kung sino-sino mga girlfriend ni Digong Duterte. At maliban pa dyan, ay kung ano-ano mga binamagit, ibig sabihin, mga kaibigan mo lang sa ngayon, kinabukasan hindi mo kaibigan. Kaya ang pagtatraidor po ng isang tao, katraidor ng isang tao o hindi, ay may malaking bahagi po ng papel para sa ikakaunlad ng ating bayan. Ibig sabihin naman po, ay may isang mga, for example, ng mga magagandang panukala, magtatraidor ng isa, wala na. Wala na mabangyayari sa ating bayan. Kaya ito po, ipakita ko sa inyo muna yung isang kaganapan na kung saan ay nagsasabi na si Tulfo ay mga nagtatraidor muna. Ipapakita ko muna yung pagtatraidor sa mga Leni Robredo. Ito. Papakinggan nyo. Dito naman po ay nilait niya ng gusto si Leni Robredo. So ito yan. Makinig kang babae ka. Oy, kung ako pa sa'yo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil kung hindi, hinayupak ka, pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta kakalad ka rin itapalabas. Pakpakan natin ang ato. Ulit. Nakakakampings, ibasura si Erwin Tulfo. Pakinggan nyo. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Leni Robredo, makinig kang babae ka. Oy, kung ako pa sa iyo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil kung hindi, hinayupak ka, pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta kakalad ka rin itapalabas ng kalsada. Loko-loko ka. Mga kakampings. So yan po ang sinabi niya sa laban kay sa mga grupo ng mga Leni Robredo. So ito naman, bininuran niya rin yung grupo ng mga general. Isang general sa PMER na wala namang bastihan, kundi yung hindi lang siya masagot mo na sa kanyang tawag, ay napakalaking na sa kanya, big deal na sa kanya, at minura niya gusto si General Rolando Bautista. So tingnan nyo. Ito.
Ito ha. PBR, Dali lang ha. mga UP Bank, Dali lang. mga sundalo, mga PBR, mga UP Vanguard alumni, mga ROTC alumni, mga Officers Candidate School alumni, huwag niyong iboto ito si Erwin Tulfo. Tingnan niyo ang panlalait sa kasama niyong sundalo na si General Rolando Bautista at pati na rin mga pulis, na mga opisyal at mga kadre ng mga pulis. Tinatawagan ko, huwag niyo na iboto ito si Erwin Tulfo. Palabura. Itong Secretary Rolando Bautista, sino ba itong buang na ito? Pasensya na muna, ano ho. Mas kinatao ka ni Pangulong Duterte, le-lecturean lang kita. Secretary Bautista, ng DSWD, listen up and listen good. Tinatawagan ka namin para marinig ng mga kababayan nating mahihirap ang stand ng mga mahihirap. Hindi yung sasabihan mo kami na sumulat muna kayo 5 days. 5 days before. Sino ka bang punyeta ka na kailangan ko pang sumulat-sulat sa'yo? Sagutin mo yung telepono mo dahil ikaw ay DSWD. Ikaw yung Secretary ng Department of Social Welfare and Development. Gustong marinig ng mga kababayan natin ano ang magagawa mo para sa kanila, buwang. Mga sundalo, mga Ulit PBR, natin. mga UP Vanguard alumni, mga ROTC alumni, mga Officers Candidate School alumni, huwag niyong iboto ito si Erwin Tulfo. Tingnan niyo ang panlalait sa kasama niyong sundalo na si General Rolando Bautista at pati na rin mga pulis, na mga opisyal at mga kadre ng mga pulis. Tinatawagan ko, huwag niyo na iboto ito si Erwin Tulfo. Palabura. Itong Secretary Rolando Bautista, sino ba itong buang na ito? Pasensya na muna, ano. Mas kinatao ka ni Pangulong Duterte, le-lecturean lang kita. Secretary Bautista, ng DSWD, listen up and listen good. Tinatawagan ka namin para marinig ng mga kababayan nating mahihirap ang stand ng mga mahihirap. Hindi yung sasabihan mo kami na sumulat muna kayo 5 days. 5 days before. Sino ka bang punyeta ka na kailangan ko pang sumulat-sulat sa'yo? Sagutin mo yung telepono mo dahil ikaw ay DSWD. Ikaw yung Secretary ng Department of Social Welfare and Development. Gustong marinig ng mga kababayan natin ano ang magagawa mo para sa kanila, buwang. Mga sundalo, So, yan po ang mga makita PBR. ninyo. Ulitin natin. Stop na natin yan. So, ito pa yung isang binanggit niya. Siguro hindi lang siya niyan, kundi pati naman ang kapatid niya si Ben Tulfo ay isa ring napkakarindi rin pa mga boses nito, mga salita. O, pakinggan nyo naman si Ben Tulfo naman. Yan. Tinitira din si Leni Robredo. Yan. po ang masama ang dila. Yan. Mas grabe pa ito. Ulitin natin. Mga kakamping, tingnan ito, hindi lang pala si Erwin Tulfo ang masama ang dila. Mas grabe pa ito si Ben Tulfo. Akalain mo naman tawagin niyang bobo si Leni Robredo? Huwag niyo nang iboto ito. Mga putok sa buong pendeho, mga bobo kayo eh. Mga bobo. Eng, estupido, decriminalize drugs? Para mong sinabi, sige, palakasin natin industriya ng bilyong-bilyong dolyar na sinasabi sa buong mundo, nothing but drugs. Do you understand that, Leni Robredo? Give me a break. So, yan po Mga ang ano niya. kakamping, tingnan ito, hindi lang pala si Erwin. So, ngayon, i-out naman natin yan. Gusto ko kayo dalhin dito sa isang trabaho niya na dapat trabaho niya mag-imbestiga bilang isang congressman ng ACT-CIS. Alam niya na noong February 20, 2024 na yung may problema sa Cabagan Bridge sa Nueva Ecija. Pero tinira pa niya, hindi man lamang niya po ito pinaimbestigahan. Dapat ang aksyon na dito ay imbestigahan niya. So, tingnan ninyo, pakinggan natin ang mga pangyayari dito. Papel na pera eh, abot ko.
Oh. Anyway, 10:07 ng umaga, bayan. Tuloy-tuloy ho tayo. Narito po ang mga pag-uusapan natin ngayong umaga, Bay Aljo. Tulay na ginawa Aha. noong 2018 lang, Bay Aljo, dyan sa Isabela. Aha. Pinondohan ng over 600 million Gano? ng Department of Public Works and Highways. Wow. Pero ngayon, hindi pwedeng daanan ng 4 wheels. Bisikleta lang at 2 wheels motor. Yan. Bakit? Ano nangyari? May haba na 557 meter o Oh. kalahating kilometro. Ang ganda. Dadaan ka sa, maganda lang sa aerial. Okay. Hindi, pero- hindi na pwedeng daanan yan. Tingnan, wala dumadaan. So tao lang pwede dumaan dyan. Tao or motorsiklo. Tricycle nga, hindi pwede dahil 3 wheels. 2 wheels lang. Magkano yan? Dahil 600 plus million. Sus, forbida. Inaasahang magbebenepisyo sana rito ang 2,751 ng mga motorista araw-araw. Aha. At dahil sa aesthetic design ng tulay, inaasahan sana na mabuboost yan ang turismo Oo sa naman. probinsya. Napakaganda. Ganda. Ganda. Oh. Oh. Ang problema, Oo. umuuga raw ang tulay. Ibig sabihin alam niya noong Pebrero 20 pa lang na umuuga ang tulay. Bakit hindi po siya nagpa-imbestiga? Yan po ang pinaka-problema. Yan bang magpipresenta na maging senador na hindi man lang tatrabaho? Siguro, binigyan siya ng pera ng kontraktor ng Kabagan Bridge. Kaya hindi niya dinala sa sa investigasyon sa House of Representatives. So 'di ba, Erwin? Gano'n naman ang style ninyo Attack, collect Tapos defend, collect. Kaya ang ugali mo po sa pagiging media man ay dinadala mo dito sa dinadala mo sa pagiging pagiging congressman mo. So nakakahiya po 'yan. So ano po ang gagawin natin 'yan? Kailangan na po ay ibabasura na talaga ninyo yung Erwin Tulfo na yan. Okay? Kaya siyempre isama niyo dyan si Ben Tulfo. Ngayon, dadalhin ko naman kayo ngayon sa usapin na kung saan siya ay sumagot po sa aking reklamo sa COMELEC na kung saan ay pinapadisqualify ko po siya. Ngayon, ang kanyang sagot ay inamin niya na siya ay may hawak na passport na sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. So, ang kanyang pag-amin ay inamin niya rin na siya ay sundalo ng Amerikano mula noong 1988 hanggang sa 1996. At siya nga po ay nanilbihan pa sa US Army noong nakipaggira ang Amerika laban po sa Iraq noong 1991. At maswerte siya, hindi siya namatay kasi kung namatay siya, wala sana tayong problema. Pero ito po ay naging sundalo pa rin siya hanggang 1996 sa Europe. So ngayon, itong issue na to, inamin niya na po sa kanyang sagot, inamin niya po na siya ay nagkahawak ng passport na sa pangalan, US passport na sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. So ngayon kung inamin niya, pilit niya pa rin sinasabi na siya ay Pilipino. Sapagkat ang kanyang katwiran, ang kanyang pangalan ay Erwin Tisiba Tulfo. At hindi po siya si Erich Sylvester Tulfo. Ngayon, kung matandaan ninyo, ang Sylvester, saan ba nanggaling yan? Yung pala, ang Sylvester, parang ginamit na middle name ng kanyang tatay na si Ramon Sylvester Tulfo Sr. Tapos yung sundalo noong kasing tatay niya, naging opisyal sa Philippine Constabulary. Tapos, siya naman, ang ginamit niya passport name niya ay Erich Sylvester Tulfo. At dahil sa passport na yon, ginamit niya yon mula noong 1991 hanggang 2021. In other words, 2021, siya na po ay opisyal sa Pilipinas. Mag-o-opisyal na siya kasi 2022 nang nanalo si 2020 o 2021 2022 sinuko niya po 2022 ang passport June 27, 2022 to be exact. Ngayon sinuko niya yan kasi i-appoint siya ni Bongbong Revilla ni Bongbong Marcos sa pagka-secretary ng Department of Education of Social Welfare and Development. So kailangan Pilipino siya. Kaya sinuko niya yung sa US Embassy ang passport na nakapangalan sa Erich Sylvester Tulfo. Pero
inamin niya rin na siya yung naghawak ng passport na yan. So kung ano pa man ang argumento, siya pa rin po ang nag-enjoy bilang pangalan sa pangalan ni Eric Sylvester Tulfo, bagkus hindi niya pwedeng sabihin na hindi siya naging American citizen. In other words, ano na lang, wala po akong duda na kailangan po na ang decision ng dito ng COMELEC ay dapat mananaig tayo. Yan na po ang aking in-expect dyan. Kaya ano pa bang iba? Marami pa pong ibang kaming pinag-usapan. Patungkol dito, siguro idudugtong ko na lang yan. Hanggang dito mo lang muna kasi hanggang 20 minutes lang aking vlog. So magandang gabi po sa lahat. At hindi na tayo magkaroon ng oras. Marami pa sana akong i-discuss patungkol kay Erwin Tulfo, tsaka Ben Tulfo, tsaka si Ramon Tulfo. Tapos ang anak naman ni Rafi Tulfo, na si Ralph Fidel Tulfo ay nagpumirma sa pagka-impeach kay Sara. Ang kanyang asawa, si Jocelyn Tulfo, ay pumirma sa pagka-impeach kay Sara. So ano ngayon ang iboboto ni Rafi Tulfo pag nagdating sa trial ng pagdating sa pag-trial ng impeachment? Yan po ang aking kinababahala. So at least yan, pag-isipan niyo po lalo niyan, dapat sana huwag niyo na iboto yung dalawang Tulfo. So ganun pa man, nais ko po sana i-shout out sa inyo na may mga inendorso lang ako kandidato pagka-senador. Una naman sa amin sa grupo namin sa Bunyog, si David D. Angelo. Tapos, please lang, tulungan nyo rin ang Bunyog sa pagka-party list. Kung wala pa kayo napipili, maasahan nyo rin ang Bunyog yan sa trabaho sa Senado. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. At hindi ko muna pahabain. So, Edelfonsa Amores, Doc, under the 87 Constitution, the issue of political dynasty will never be settled. Hindi, sa sunod po, i-explain ko sa inyo ang political dynasty na dapat hindi na sila papunta dyan. Okay, so sino pa? Sa Pastor Rodi Rabi. Okay, hanggang dyan lang muna at magandang gabi po sa inyong lahat.